Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng kaliwanagan itong naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa proceedings ng ICC hinggil sa presentation and reading of charges against him na naka-schedule po sa February 23 to 27. May inilabas po na pahayag si Pangulong Duterte at tatlong bagay po ang ating nakita kaagad doon na nakakaantig ng damdamin at nakakapagpukaw ng ating kaisipan. Una, idiniklara niya na hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC. Tama nga naman, sapagkat ang ICC po ay bogus kung ang pag-uusapan ay ang ating pambansang soberenya at ang ating integridad at independence bilang bansa na hiwalay sa sakop ng mga dayuhang impluensya o dayuhang mga instrumentality kagaya ng ICC. Bakit po tama itong pag-iit ni Pangulong Duterte na hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC sa kanya? Sapagkat noong March 2019 po ay naging final na at operational at naging legally official ang withdrawal of membership ng Pilipinas sa ICC pagkatapos ng isang taon na tayo ay nagpadala ng notice of withdrawal noong 2018 March. At ang withdrawal na ito, a year after, ay kinilala din po ng Korte Suprema ng Pilipinas bilang valid and legal. Na wala naman pong problema sa usaping legal kung tayo sa pangunguna ni Pangulong Duterte when he was still the president at yan ay sakop ng kanyang kapangyarihan na umalis na sa ICC. So therefore, from the time of the officiality of the withdrawal of our membership and recognition sa ICC, hindi na po tayo sakop at hindi na tayo pwedeng pakialaman ng ICC kung matino sana at maayos ang gobyerno. Hindi eh. So tama lamang na tawagin na bogus ang ICC kung ang pinag-uusapan and if we are referring to sa soberenya at independence ng Pilipinas bilang malayang bansa. So nakikita po natin yung kaalaman ni Pangulong Duterte sa batas kasi abogado siya eh. The ICC cannot intervene or interfere much more na mangingialam sa pangloob na usapin sa proseso ng batas, hudikatura at hukuman natin, sapagkat yan ay bawal at illegal niyang gawin. In fact, even if for discussion purposes, na miyembro pa tayo ng ICC, for as long as our local courts, our domestic judicial processes and judicial institutions are functioning well and are actually operational, hindi po pwedeng direkta na lang na manghimasok ang ICC sa anumang mga kaso o usapin patungkol sa mga isinasampang reklamo or even mga issue pertaining sa pagsasampa ng reklamo. Sapagkat ang purpose lamang ng ICC kung ikaw ay sakop nito sa treaty obligation sa Rome Statute ay complementarity. Ibig sabihin, i-reinforce lamang nila ang pangangailangan ng paglilitis at proseso ng paglalahad ng katarungan kung hindi gumagana ang mga batas o ang mga institusyon ng hukuman sa isang bansa. Yan pong ibig sabihin ng complementarity. Hindi sila ang principal dapat. Lalo na hindi na tayo nila sakop since March 2019, mahalaga po ang pinuntuhan ni Pangulong Duterte. That indeed, ang pagkakapadukot sa kanya na ginawa niyang pangalawang punto, pinakidnap siya, pinadukot at ipinatapon at pinakulong ng illegal sa Custodial and Detention Center ng ICC sa Netherlands ay gawaing illegal. Lumalabag ito sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan at bilang bahagi ang Pilipinas sa United Nations. Ito po ay paglabag sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. So si Pangulong Duterte po ay mayroong karapatan upang sabihin na
ang kanyang pagkakadetini ng iligal at patuloy na pag-deny sa kanyang kalayaan ay bahagi po ng isang pagtataksil at masamang ginawa ng isang gobyerno kagaya sa Pilipinas ngayon kay Marcos na nakipagsabwatan sa isang abusado, pakialamero, and in fact bogus entity sa estado ng Pilipinas. Yan po ang pangalawang punto ni Pangulong Duterte na pinapanindigan niya na kinidnap siya. Hindi po siya inaresto. At ang pagkakaroon ng kanyang illegal na pagkakadetine ay bahagi ito ng pagtataksil ng gobyerno ni Marcos. Pinunduhan, ginamitan ng private jet at ginamitan ng pondo ng mamamayan, ng pondo ng gobyerno at patraidor o pataksil na ipinatapon po si Pangulong Duterte sa Netherlands. Pangatlong punto niya, sabi niya mahina na ako, mahina ng pangangatawan ko, hindi ko na kaya pa ang matagal na pagharap sa mga usapin na kailangan kong mag-memorize, no? And because of that, I would rather wait kung ano ang gagawin ng ICC, Chamber of Judges, kung ako ay paparusahan at ibubulok sa kulungan nilang illegal naman ang ginagawa, tinatanggap ko na ang aking kapalaran. Na dito na posible ako mamamatay sa kulungan o dito na magtatapos ang aking buhay. Nakakalungkot pero yun po ay katotohanan ang tinatanggap ng buong tapang ni Pangulong Duterte. Yan ang leader. Matapang, may paninindigan at buong loob. At hinaharap niya ang konsekwensya ng mga desisyon at mga aksyon na kanyang ginawa may kaugnayan sa kanyang pamumuno sa ating bansa. At sa kadahilanang ito, hindi po natin makikita pa si Pangulong Duterte sa February 23 to 27, hindi po siya haharap either live in the courtroom or tribunal chamber ng ICC o sa online man. No? Ayaw na niya. In fact, siguro nag-advise na rin siya sa kanyang abogado na tapusin na lamang ang pleadings nila at idideklara nila na hanggang sa kasalukuyan, hindi po kinikilala ni Pangulong Duterte ang jurisdiction o sakop at otoridad ng ICC kung bakit siya illegal na nakadetine pa at pinapakialaman ang kanyang hinaharap na kunwari ay mga reklamo laban sa kanyang naging policies and programs hinggil sa war against drugs sa Pilipinas. Ay ganun din po ang punto ko sa nauna kong pahayag na hindi naman po tumatalikod o naduduwag si Pangulong Duterte para harapin ang mga nag-aakusa at nagrereklamo tungkol sa kanyang mga ginawa at naging hakbang at naging desisyon sa paglulunsad ng war against drugs. Kung sa mga nagsasabing biktima po sila at sila ay may mga namatayan na kaanap at mayroong mga pagmamalabis o excessive actions na ginawa during the time na ipinatupad po ang war against drugs, ang sabi po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede po naman silang magsampa ng reklamo sa loob ng Pilipinas sa Philippine Court at haharapin niya ang ano paman pong mga pag-aakusa, and he will face his accusers and he will have his day in court in the Philippines. Kasi gumagana, buhay, and fully operational ang lahat ng korte, including Korte Suprema sa Pilipinas. May punto siya dyan at tama ang kanyang pananaw. Kung gusto niyo akong litisin, kung gusto niyo akong papanagutin, then have my day in court and face my accusers in the Philippine courts. Yan po ang tamang pananaw na dapat ginawa ni Marcos. Hindi po ganoon ang ginawa. Because in the first place, ang pagpapadukot na ginamitan ng bilyones na pesos na pondo ng mamamayan, ng buong kataksila na ginawa nila Marcos at ng mga tauhan nito, at ang pakikipagsabwatan nito sa bogus na ICC, ay hindi naman po para sa kunwari pagpapanagot sa mga kalapastanganan o abuso na nangyari sa panahon ng war against drugs. Yun po ay tungkol sa pag-demolish, pag-paralyze at pag-eliminate ng mga Duterte political influence, lalo na ni Pangulong Duterte, who remains to be very popular among the millions of the Filipino people. Kaya takot na takot si Marcos na nagsasalita at pumupuna si Pangulong Duterte sa kanyang mga kabulastugan at katarantaduhan
na pinaggagawa sa gobyerno, lalo na ang malawakang pandarambong at mga pagnanakaw at korupsyon na pinamunuan niya at ng kanyang pinsan na si Romualdez. Ang pinaka-purpose kung bakit pinadukot, isinagawa ang organisado at sistematikong pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte, at ginamit ng ICC, pinonduhan ito at minaniobra ng buong kataksilan. Those were not about for the purpose na magbibigay kunwari ng katarungan sa mga nagsisigaw o sumisigaw ng hustisya sa mga namatayan o na nasalanta o tinamaan ng war against drugs na nagpapakilalang mga biktima ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. It was about the elimination physically of former President Duterte from the Philippine territory so that he will be physically diminished in as far as his influence among the Filipino people is concerned. So hindi yun para sa katarungan, kundi para sa pangpolitikang agenda ni Marcos sa kanyang maruming laro sa politika, dahil natatakot sila na patuloy na nag-i-inspire ang physical presence ni Pangulong Duterte sa Pilipinas sa milyong-milyong mga Pilipino na pwedeng manindigan at lumaban dito sa kabulukan at krimen na pinaggagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. So, nakakalungkot that inamin na ni Pangulong Duterte na dahil nagkaroon na ng physical custody ang ICC sa kanya, hindi siya makakatakas doon, no? Given the fact na mahina na ang kanyang pangangatawan at bantay sarado ito at malayo na lugar ang Netherlands, at ito po ay hindi na basta-basta magde-decide ang ICC sapagkat ito ay naging kasabwat na ni Marcos upang tuluyan ng pabulukin si Pangulong Duterte for as long as si Marcos Jr. ang may hawak ng kapangyarihan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Malabo po ang mga legal maneuvers at ano pa mang mga pakikipagkausap sa ICC na i-reconsider sa makataong dahilan at mga batayan ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Because in the first place, sabi ko nga kanina, the purpose why ICC illegally intervened or interfered sa ating pangloob na usapin ay dahil ito ay naging kasabwat. Of course, hindi yan for a free. May bayad po yan, may pundo yan, mga kababayan. At yan naman po ay naibulgar na ni Saldico na ginamitan niya ng mga pondo na ninakaw sa kabanang bayan dito sa mga flood control projects upang i-operate si Pangulong Duterte. And mukhang ito rin po ang isa sa mga isisiwalat ni former Undersecretary Adrian Bersamin kung paano ginamit ang pondo na pinagnanakaw at pinapartida nila Romualdez at Marcos upang gamitin sa operations kagaya ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kaya malungkot man tayo na tinanggap na po ni Pangulong Duterte na may posibilidad na doon na po siya mabubulok at mamamatay sa loob ng kulungan dahil yun po ang purpose kung bakit siya kinuha. It's not about justice, it's not about yung proseso na magbibigay ng katarungan di umano sa mga biktima ng mga salanta o tinamaan sa war against drugs. Pero yun po ay para sa physical elimination ni Pangulong Duterte. Pero nagkamali dyan sila Bongbong Marcos Jr. sapagkat naging buhay na bayani po si Pangulong Duterte. Mapapatay man nila at mawawala ang katawang lupa o mortal body ni Pangulong Duterte, pero ang kanyang ginawa, ang kanyang pinanindigan, ang kanyang mga prinsipyo sa tapang at malasakit, pagmamahal niya sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan, ay hindi mabubura. Kabaliktaran naman po sa pagkakasuklam at pagtatakwil ng mamamayang Pilipino kay Marcos Jr. at sa kanyang mga alipuris kagaya ni Romualdez. So abangan po natin ano ang mga susunod na mangyayari dito sa open declaration na inilabas na pahayag ni former President Rodrigo Duterte that he is no longer participating. For the moment, at least dito sa reading of charges laban sa kanya. At kung mag-proceed pa ang trial, malamang ganun na rin po ang magiging posisyon na nakikita nating paninindigan ni Pangulong Duterte that the ICC custody and illegal detention against him ay mali
sapagkat wala pong anumang kapangyarihan, otoridad o legal na batayan ang ICC na pakialaman po ang kalagayan ng kung anumang inireklamo laban kay Pangulong Duterte. And second, the ICC is a bogus entity. It does not have any treaty authority or any obligation na kanyang igiit dahil may treaty pa tayo. Wala na. March 2019 pa po, hindi na umiiral ang ano pamang tungkulin o obligasyon ng ICC sa Pilipinas. Ganon din po ang ano pamang tungkulin o obligasyon ng Pilipinas sa ICC. And so therefore, kung hindi po mapaparelease si Pangulong Duterte sa ICC Custodial Facility, kasi hindi yan automatic kahit pa na maupo ngayong araw na ito bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte, hindi rin po automatic na ipaparelease ng ICC si Pangulong Duterte unless there will be powerful maneuvers. Pero malabo po yun na mangyayari sapagkat itong ICC, instrumento ito sa pangingialam, panghihimasok at panggigipit laban sa mga gobyerno at mga lider ng gobyerno na hindi kasundo ng mga abusado na mga malalakas na mga bansa sa Europa na binangga din po sila ni Pangulong Duterte. Kaya nga sa Estados Unidos, may tinatawag po doon na batas na The Hague Invasion Act of 2004, I think. At ano po itong The Hague Invasion Act of 2004? Ito po ay batas, special law sa Amerika, na kung sino man ang mga miyembro at opisyal ng kanilang gobyerno, ng kanilang armed forces of America, US Armed Forces and US government officials and authority and other member ng nasakop po sa teritoryo o mamamayan ng Estados Unidos, kapag kinuha ng ICC at kinustody o itrial nila for so-called war crimes or crimes against humanity, ay gagamit po ng karampatang puwersa ang US government, ang US authority, para i-rescue at kuhanin sa ICC detention facility ang sinumang bahagi ng elemento ng Estados Unidos. Wow. Bantakin nyo yan. Hindi po bahagi at hindi sakop ng ICC ang US, and the US, the United States of America, does not recognize ICC. Hindi po kinikilala ng Amerika ang o ng Estados Unidos ang ICC. Hindi rin po ito kinikilala ng US, ng Soviet Union, ng Russia. Hindi rin po ito kinikilala ng China, ng Saudi Arabia, at iba pang mga malalakas na bansa. Kaya wala po tayong ganong batas na kayang ipatupad yung Hague Invasion Act na kagaya po ng ipinasa na special law ng Amerika. So kahit pa si Pangulong Duterte po ay nandyan sa illegal na pagkakakulong sa ICC, kung hindi po i-release upon orders ng ICC judges, hindi siya makakalabas. Maliban na lang po kung i-break in ang preso na ito, which is mahirap gawin ng Pilipinas yan. Or maliban na lang po kung may pressure mula sa United Nations. Kasi ang magre-review nito, United Nations Security Council ba may authority over ICC? Hindi ko po check yun. Pero ang alam ko, ang mga pagre-reklamo o pagpapareview sa ginagawa ng ICC ay pwedeng isumite sa Office of the United Nations Secretary General. So siguro kung si Pangulong Sara Duterte na nakaupo, pwedeng gawin niya po yon, maglabi sa UN. Pero still the same, dahil may actual physical custody, ay Pangulong Duterte mahihirapan tayong palabasin pa siya sa ICC. Kahit ilang ulit pa tayo na magpapirma, the actual physical custody and the authority to release kay Pangulong Duterte ngayon ay nasa kamay ng ICC dahil sa kataksilan at pagdurog sa kanya na ginawa ni Marcos. So, hindi automatic kapag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte, mapapalabas niya sa ICC ang kanyang ama, si Pangulong Duterte. It will pass through ICC. At yan po ay kailangang may lobbying, may influence pressure operation sa iba pang mga malalakas na bansa na tulungan ng Pilipinas kung wala na si Marcos upang maparelease si Pangulong Duterte, kung aabutan pa niya. Sana abutan pa niya ang pagkapangulo ng kanyang anak, including po ang petition and pressure of request
na iparelease balik sa Pilipinas si Pangulong Duterte kung ang magiging pangulo na ng bansa natin ay matino at maayos sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte when she becomes President. Nakikipagkaisa po tayo dito sa pinagdadaanan ng pamilya Duterte while ang kanilang ama ni Bongbong Marcos Jr. ay binigyang dangal ni Pangulong Duterte na maipalibing. Only the President na dumaan sa Pilipinas na naglakas loob na panindigan ay palibing sa libingan ng mga bayani ang diktador na tatay ni Marcos na si Marcos Sr. at walang nakagawa na sinumang presidente because it was a very politically explosive issue, and yet ang iginanti po isinukli ni Marcos Jr. instead na kabutihang loob, kataksilan kung bakit nagdaranas po ngayon o dumadanas ngayon ng pigati at pait ng damdamin ang buong Duterte family at ang mga nagmamahal kay Pangulong Duterte dahil sa pagpapadukot, illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. We salute the bravery, the courage, and the strong character of Rodrigo Duterte for continuing to inspire the Filipino people sa kanyang patuloy na paninindigang itakwil at ibasura dapat ang bulok at bugos na ICC custody authority sa kanya at dapat may balik siya sa Pilipinas at dito niya harapin ang anumang reklamo mayroon laban sa kanya. The same thing holds, I think, kung bakit ayaw din po magpailalim sa custody ng ICC sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, among others, na mga hinahabol din ngayon ng gobyerno ni Marcos para lumpuin at paralisahin ang ano pa mang natitira na political network and influence ng mga Duterte sa Pilipinas. Abangan po natin ang iba pang talakayan with Ka Eric. Don't forget to like and share and promote our videos. Ka Eric Celis YouTube channel, Ka Eric Jeff Celis Facebook account, at ang Bigwas ng Agila in my partnership with Dr. Lorraine Marie Badoy. At sa ating pong Facebook, sa ating pong People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan, People's Movement, 0916-308-7710 po ang ating GCash line. Ulitin ko lang po, 0916-308-7710 ang ating support and GCash line through kay Rohilda Celis. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!